Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na for sure ay hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So una, dito sa aking microwavable tub na 500 ml, naglagay lang po tayo dito ng tigta 3 piraso nitong cake bars. So actually, ang ginamit ko talagang flavor dito ay yung custard cake bars, kaya lang nakulangan ako ng isa. So, nagkuha lang ako ng isang makapuno flavor. So, inilagay ko lang dyan na tigta 3 piraso, tapos po, finlatin lang natin to. After natin ma-flatten yung ating cake bars dito sa ating lagayan, set aside bago, gawa na tayo ng ating mixture. Para naman sa ating mixture, dito sa ating kasirola, maglagay lang po tayo dito ng isang sachet or 24 grams ng Four Seasons Jelly Powder. After po natin yung ilagay dyan, tutunawin lang po muna natin ito sa 3 cups of water. So kapag nailagay na yung 3 cups of water, haluin lang po ito ng maigi at siguraduhin po na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. Kapag nailagay na natin yan dyan at nahalo na po natin ito ng maigi, maglagay lang po tayo ng additional ingredients kagaya ng isang lata or 370 ml ng evaporated milk, 1 can or 390 grams ng condensed milk. Haluin natin kasi yung mga condensed milk na yan ay namumuo lang sa bottom ng ating kaserola. After mixing, naglagay na rin po tayo dito at least half teaspoon ng vanilla essence. Tapos, hahaluin po ulit natin to ng maigi at pwede na po nating buksan yung apoy sa ating kalan. So, lulutuin lang po natin yung ating mixture over medium to low heat. And then, habang hinihintay po natin yan na medyo kumulo-kulo, naglagay na rin po tayo dito ng half jar nitong red kaong. Ang gamit ko po ay yung kay Tita Ellie. Kapag nailagay na po natin yung kalahati niyan, siguraduhin po natin na na-drain natin to ha. Huwag na po nating isama yung syrup. Ganun din po sa ating nata de coco. So, tanggalin nyo din yung syrup. Tapos po, ilagay lang natin yung kalahating laman ng jar. So, red yung pinili ko kasi nga, diba, Christmas season. So, red na yung ginamit kong kulay. Kapag nailagay na po natin yung mga ingredients dito sa ating kasirola, lulutuin na po natin to continuously sa mahinang apoy. Tapos po, ihintayin lang po natin yan na kumulo. So, habang hinihintay natin na kumulo yung ating mixture kakusina, pwede bang malaman ni Ate Angel kung taga saan po kayo nanonood? At kung isa ka din sa dessert lover, say hi Ate Angel sa ating comment box section. At ayan na nga mga kakusina, kumukulo na po yung ating passion fruit mixture. So this time, pwede na po nating i-off yung apoy sa ating kalan at isasali na po natin to doon sa sinet aside natin kanina na microwavable tub na merong cake bars. So ako po, isinalin ko lang siya dito lahat. And ang total po ng nagawa ko ay 3 piraso netong 500 ml. Tapos meron pa po akong naitabi na isang 750 ml. Kaya lang hindi ko kasi nalagyan ng cake bars. Pero pwede pa kayong makagawa ng isa pang ganon sa mixture na isinabi ko sa inyo. So kapag naisalin na natin yan dito, hihintayin lang po natin yung lumamig, mag-set, mag-firm. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy dessert recipe na Four Seasons Ref Cake. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nagsusubscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakusina. Thanks for watching and enjoy this video. Hello mga kakusina! Ako po ulit si Ate Angel ng Kusina ni Angel, and for today's video, tuturuan kita ng easy kakanin recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin mo na ang buong video dahil madali lang po ito. So una, diyan sa ating kasirola, naglagay na po tayo dyan ng 200 ml ng coconut cream. So yung ginamit ko yung nasa pouch lang. Tapos po nilagyan ko yan ng 200 ml ng water and then inilagay na rin natin sa ating kasirola. After adding ng ating coconut cream pati ng ating water, maglagay na po tayo dyan ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. After adding ng ating condensed milk, naglagay na rin po ako dito ng 1 can
or 370 ml ng evaporated milk. Maglagay na rin po kayo dyan at least half teaspoon ng vanilla essence or vanilla extract. So kapag napagsama-sama na natin yung mga ingredients natin dito sa ating kasirola, hahaluin lang po natin ito ng maigi para naman hindi magsama-sama lang sa bottom ng ating pan yung ating mga ingredients. So kapag nahalo na po natin yan ng maigi, dito pwede na natin siyang buksan yung ating apoy at lulutuin lang po natin yan o hihintayin lang natin na kumulo at uminit yung ating mixture. So habang hinihintay natin na kumulo yung ating mixture, dito sa aking measuring cup, naglagay lang po tayo dito ng 1 cup of water. So ito po yung tap water lang. Tapos naglagay na tayo dyan ng 1.5 cup ng cornstarch. So tutunawin natin ng maigi yung ating cornstarch dito sa ating 1 cup of water. So kapag nakita ninyo natunaw na po iyan yung ating cornstarch, at nakita nyo rin na kumukulo na yung inyong coconut cream mixture, dito hihinaan na natin yung ating apoy. Kapag mahina na yung apoy, tsaka na po natin isasalin yung tinunaw natin na cornstarch dito sa ating kasirola. Tapos po, kapag sinalin po natin yan, siguraduhin nyo po na nakaalalay na kayo sa paghahalo ng ating mixture kasi po, maluluto na yung ating cornstarch dito. So, kinakailangan kasi natin dito alalay sa paghalo kasi mabilis siyang mamuo or kumapal yung kanyang consistency. So, kapag naisalin na natin yan dyan, hahaluin na po natin ito ng maigi sa mahinang apoy at hihintayin na po nating makuha yung tamang consistency. So, habang hinihintay nating makuha yung tamang consistency, pwede bang maka-request si atin yung Angel na paki-comment sa ating comment box section kung taga saan po kayo nanonood at kung isa ka din sa kakanin lover, paki-share yung ating video at mag-comment ka na rin dyan ng Hi, Ate Angel! At ayan na nga mga kakusina, kapag nakuha na po natin yung ganitong consistency, isinaling ko lang po ito sa aking microwavable tub. So ito po ay meron siyang 750 ml. So dalawa po yung nagawa ko. Kung gusto nyong gumawa ng marami, doblehin lang po natin yung mga ingredients na sinabi ko. So kapag naisalin na natin to dito sa ating microwavable tub, itabi lang po muna natin to. Hintayin lang natin na medyo lumamig bago mag-ready po kayo ng inyong kawali dahil hindi pa natatapos yung ating kakanin recipe. So maglagay lang tayo dito at least 2 tablespoon ng sugar. So kakailanganin po nating i-caramelize ito. So dapat kapag naglagay kayo dyan ng sugar, hinaan lang natin yung ating apoy. Tapos po, ilalagay na rin natin dito yung 3 tablespoon ng desiccated coconut. So ito po yung pinakaibabaw ng ating dessert recipe. So kapag nailagay na natin yung ating desiccated coconut, i-mix lang natin siya doon sa ating caramelized sugar at maglalagay po tayo dito ng cornstarch na tinunaw ko po siya sa half cup ng water. So bali, half cup ng water, tutunawin nyo lang po yung 1 tablespoon ng cornstarch. Pampakapal lang siya ng consistency. So kapag natunaw na yan, ilagay nyo lang dito sa ating kawali. Tapos po, lulutuin lang natin yan hanggang sa maging ganito na po yung kanyang consistency. So after natin makuha yung ganitong consistency, for sure, lumamig na dyan yung niluto natin kanina na coconut cream mixture. Tapos po, isinaling ko lang to dito sa ibabaw. Hihintayin po natin ulit itong lumamig, mag-set and mag-firm. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating easy kakanin recipe. At ayan na mga kakusina, nag-set na or nag-firm na yung ating kakanin recipe. Kaya naman this time, pwede na natin yang i-enjoy. At ayan na mga kakusina, tapos na po ang ating creamy desiccated coconut pudding. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button, click mo na yung notification bell, click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. Yan lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!